So more than 20 years ka na rin sa anti-illegal drugs, tama? Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako Division, Your Honors. Specifically, pag sa Kano, tatlong taon lang sa Kano. Yes, okay. During the previous hearing, tama ba yung nadinig ko, Mr. Chair, na nabanggit ni Colonel Espinido, kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Tama ba? Yes. Thank you. Big yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin ito? That is my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Uzamis. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel? Pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito? Mayroon nakaalam, mostly, Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun mga nangyari sa akin, Your Honors. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal na ganito? Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, And- thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? Yes. Mr. Sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair? Dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honors. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honors. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes or no? Yes, Your Honors. How about robbery holdup? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery holdup happened in Bataan with the 7 police officers involved. Yes, I agree with you. How about, na-assign ka sa Mindanao? Yes, Your Honor. Region 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honors, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. I have. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes,
Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kay Colonel Espinido. Kasi, para malinawan ng taong bayan. And of course, malinawan ng PNP personnel. Kung pagbabasihan ko yung ating conversation, this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero, hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? 60 ang mabait. 40 ang masama. I agree with you na may mga involved, pero hindi ako agree sa'yo na 60-40. Sorry. Yes. Meron ka ba, Colonel Espinido, na siyempre, pagkita mo yung problema, especially you, more than 20 years sa PNP, nakikita mo yung problema, di ba? Okay. Meron ka bang idea para ma-resolve or ma-address ito na kung saan sinasabi mo na maraming kriminal sa loob ng PNP? We have, Your Honor. Pwede po ba, Mr. Chair, madinig kung ano yung mga idea ni Colonel Espinido na pwedeng gawin ng PNP to address this problem? Mr. Chair? Your Honor, number one, we must stick to the core values of the PNP. Dapat ang pulis. It refers to four aims. Makadiyos, God-fearing, makakalikasan, makatao at makabansa. Remember, Your Honors, when I applied for police or public basic recruit course as a PO1, sa pag-umpisa pa lang sa training, turuan ka na ng enlisted instructor mo na mag-utang. Tinawag na issuematic. Hanggang matapos ka sa pag-training mo, utang, loan, utang. Tinuruan ka na na hindi ka magbayad sa utang mo kasi wala ka ng pera, wala ka ng sweldo, wala ka ng sahod. Kasi ang gusto din ng PO1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor, kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang PO1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC. Yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honors, involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit. Illegal gambling. Ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the PO1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo
na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung Yes. ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong maka-Diyos at makatao ay sabi-sabi lamang, is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is refer to the Ten Commandments, the law of God. So, kung isa sa buhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honor. Are you aware, Colonel Espinido, na meron chaplain service sa PNP? Yes, Your Honor. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes. Ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have a picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8. Makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang Ten Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na. Iniba na ang Ten Commandments na nilagay sa harap ng chapel. So, doon pa, lawbreaker na ang pulis. But iniba na ang Ten Commandments na binigay ng Panginoon sa Exodus 20, 3 to 17. Specific yon from 1 to 4, love your God. From 5 to 10, love your neighbor as you love yourself. So doon nag-umpisa na. Nasa loob pa, may violation na, disobedient of the law ang kapulisan natin. Sa Pro 8, Your Honor, I can see to that. Going back, so dapat tama ang ilalagay na Chief PNP. Yes, Your Honor. Okay, to proceed, Mr. Chair, in your previous assignments, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na kung bakit sinasabing maraming biktima sa EJK is dahil sa quota system ng PNP, sa accomplishment? Siguro, Your Honor. Dagdag pa dito yung reward system. Siguro, Your Honor. Would you believe also na yung resulta nito ay nagsimula din doon sa parameters ng UPER, ng PNP, Unit Performance Evaluation Rating, Yes, Your Honor. na kung saan ang itinuturing ng PNP na the best units, the best officers, yung maraming operational accomplishments at hindi yung peace and order situation sa respective area of responsibility nila. Tama po ba? Yes, Your Honor. Lilinawin ko lang, base sa performance evaluation rating na pinipatupad ng PNP, mas binibigyan nila ng importance yung maraming accomplishments sa operations. Yes, Your Honor. Hindi yung peace and order situation sa kanilang respective area of responsibility. Tama? Big yes, Your Honor. And to clarify this issue, Mr. Chair, kapag chief of police ka ng isang city, peaceful, hindi rampant ang illegal drugs, hindi rampant ang illegal gamblings, no robbery hold-up, no kidnappings, peaceful ang area mo, hindi ka magiging best unit. Tama ba? Yes, Your Honor. So, would you agree na dapat isa sa dapat bigyan ng atensyon ng PNP itong performance evaluation rating system nila Yes, Your Honor. na mas pahalagan yung peace and order situation ng bawat area of responsibility, hindi ang padamihan ng accomplishments? Yun ang dapat, Your Honor.
more than 20 years ka sa service, would you agree that there are officers na may tinatawag na players Yes, Your Honor. para gumawa ng accomplishment? Yes, Your Honor. Yes. Thank you, Mr. Chair. PNP Drug Enforcement Group. In your own opinion, nung ginawa ba ito, nakatulong sa anti-illegal drugs operation ng PNP o nagpalala? Palala, Your Honor, sa akin. Would you agree na kaya nagpalala mismong doon sa organization, sila na yung nakipaglaro sa illegal drugs? Yes or no? Yes, Your Honor. Dahil sila ay merong authority, tama? Yes, Your Honor. May personnel, Yes, Your Honor. may intelligence, Yes, Your Honor. may operational capability, Yes, Your Honor. may logistics, Yes, Your Honor. may community engagement. Yes, Your Honor. Tama ba? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba na dapat walang PIDEG sa PNP Yes, Your Honor. para huwag lumakas yung illegal drugs in our country? Yes, Your Honor. Sumasangayon ka ba, Colonel Espinido, na mas magiging maganda ang kampanya against illegal drugs kung merong composite group, personnel from AFP, NBI, BID, and PNP to support the PIDEA? Yes or no? Yes, Your Honor. Sa ibang involvement ng ibang PNP personnel on illegal activities or criminal activities, naniniwala ka ba, Colonel Espinido, na mapapalakas ang kampanya against criminality kung mayroong composite group na titingin sa PNP? Yes or no? Yes, Your Honor. Kindly wrap up, Yes, Congressman Busita. Mr. Chair. Mr. Chair, naitanong ko lamang po ito kay Colonel Espinido kasi naniniwala po ako na talagang, to be honest with you, Colonel Espinido, every time na nakikita kitang nagpre-preach ka, nangangaral ka, may pagdududa ako sa iyo. Pero nung in-expose mo ito, humanga ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Ang tapang mo. At naniniwala ako sa iyo, yung pananampalataya mo sa Panginoon nating Diyos ang nagtulak sa iyo para maging matapang. Yes or no? Yes, Your Honor. Congratulations, Colonel Espinido. Thank you. Praise the Lord. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Congressman Busita. The chair is in receipt of a letter from Colonel Espinido asking him to be given a time to read a statement that he wished to make. So we will give you 5 minutes, Colonel Espinido. You may read the statement that you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, New International Version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, expound in my last Quad
committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng 28 taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako. Ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon, kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Humihingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluwensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala ng publiko sa atin, mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal, imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. 4 lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number 1, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups? PNP. Even the PNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP kung hindi natin nilagyan ng PNP, members. Pangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang PNP, pidig na naman. Member. Pang-apat, hindi lang tagal, nagsalita ako dito 28 ng August, pagka 29, may robbery hold up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal or isang totoong pulis. Hindi naman nagmamayabang mga kasama ko. Ang problema sa atin, kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro, nagpapasip-sip,
Saan tayo magpunta ang pulis? In Hebrews 13, verses 5 to 6, nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro, at ako'y taos-pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan, at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretiro, sa kalooban ng Diyos, if God's will, ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalhatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version, Jesus said, if you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat, ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1, verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, thank you, Colonel Espinido. Mr. Chair, The next to interpret is Congressman Dagook. But I just with would like please to- indulgence, yeah. Congressman Abante, you may proceed. Mr. Chair, I'd just like to ask Colonel Espinido, kayo po ang naging station commander sa Calbiga, Samar, am I right? Gandara Samar, Your Honor, Mr. Chair. Sino po naglagay sa inyo ron as station commander? Yung regional director ko, Your Honor, in the person of Brigadier General Ray Lanyada. And then kayo po ay naging station commander sa Misamis. Right after sa Gandara Samar, Your Honor, Mr. Chair, naghipi ako ng San Miguel, Leyte, before Yolanda, Okay. for 6 months. Kay San Miguel Leyte po kayo. Sino Yes. po naglagay sa inyo ron? Yung regional director ko pa rin. Doon Your po naman sa Usamis. Nung kayo ay naging... Ang Chief PNP mismo, Your Honor. Ay, again, Chief PNP mismo. Oh, Sino yes. po yung Chief PNP? Senator Bato na ngayon, Your Honor. Okay. Ito po bang pagkakalagay sa inyo sa Usamis ay mayroong basbas ng Pangulo ng Pilipinas? Ng dating Pangulo? Nung una, Your Honor, I talked directly to the Chief PNP, General Bato de la Rosa. Then, right after, yung presidente na mismo, ang Okay. kausap ko. So mayroon pong basbas ng Pangulo yan. Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hindi kayo pwedeng ilagay na station commander ng anumang, especially, yan pa nga, hindi katulad ng Cebu City yan eh.
o ng Davao City. Di ba? Yes, Nang Mr. walang Chair. basbas ang Pangulo. Meron palaging basbas ang Pangulo. Am I right? Yes, Your Honor. Okay. So gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na hindi ka pwede maging station commander ng Cebu City at ng Davao City na walang basbas ang Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you, Congressman Abante. Next to interpolate is Congressman Dagook. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. At last, I would just like to manifest before I interpolate that I am in agreement with all the biblical passage being read by Colonel Espinido. I just want to add, try to see Sirach 31:5, Sirach chapter 31, verse 5, to fully support all the biblical passages that you have read. Now, Mr. Chair, I would like to ask Major Jamie Portalisa, sinabi mo kanina na yung kasing mga katanungan ko na pinaghirapan kong aralin ang mga affidavit ay naitanong na lahat. So, itanong ko na lang kay Major Portalisa, sinabi mo kanina nung bumisita sila Colonel Royena Garma sa iyo, kasama yung dalawa pa ninyong kaklase sa PNPA, ay nag-exchange number kayo. Tama po ba yung narinig ko kanina? Your Honor, kami lang po ni Colonel Garma yung nag-exchange numbers. Kayo lang ni Colonel Garma. So, nandyan pa po ba ngayon sa posisyon mo yung cellphone na gamit mo noong 2016, noong nag-exchange number kayo? Wala na po, Your Honor. Kung wala na po yung cellphone na yon, natatandaan mo po ba, Mr. Chair, yung number ni Colonel Garma? Hindi na po, Your Honor. Hindi mo na natandaan. Hindi na po. Mas maganda sana kasi kung natandaan mo yon, really to support your claim na nagkaroon kayo ng pagpapalitan ng numero. So, to Colonel Espinido, hindi ko kasi natapos yung mga katanungan ko noong unang nag-interpellate ako sa iyo just to yield to other members. Hindi ko tinapos yung oras ko. But I really believe, I have manifested this before, kung ano yung mga sinasabi mo kasi nakikita ko sa pagsasalita mo at saka sa yung facial expression mo. May tanong ko lang, I have already established this noong unang pagtatanong ko sa iyo na talagang si General Bato, yung General De La Rosa yung kausap mo sa telepono at na-validate mo yon nung nagkita kayo personal sa krami, nung nag-report ka na siya yung nag-order na sagot mo na yon. Now, mayroon ka pang isang sinabi dito sa paragraph 4 na hindi ko na tanong na nung tinawagan ka ni former Chief PNP De La Rosa, sinabi niya na you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating in the area of Albuera. Tama po ba yon? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Bakit po nasabi yon sa iyo ni former Chief PNP Bato? Mayroon ka bang previous accomplishments na kagaya nung disbanding of criminal elements na nalaman ni General Bato? Yes, Your Honors, nung reference niya, number 1, yung sa kay Espinosa, Mayor Espinosa, na nangyari na na-disband for 18 days lang, almost 1 month. Your Honor. Pero Mr. Chair, itong paragraph 4 kasi,
hindi ka pa na-assign sa Albuera nito. Ito yung unang pagkakataon na nung nakaupo si former President Duterte, tinawagan ka ni former Chief PNP Bato na i-assign ka sa Albuera. Kasi sinabi niya, nung tumawag siya na you are the only one capable of disbanding the Kerwin Espinosa drug group operating from that area. Kaya naitanong ko, mayroon ka na bang former accomplishments or mga karanasan disbanding criminal groups? Yes, Your Honor. When in fact, my promotion, I've got 2 meritorious promotion, Your Honor. 4 sana, pero hindi natuloy yung 2. So, yung mga tao mismo sa area na nakausap ni former Chief PNP Bato de la Rosa, ang nag-request. Kasi sa totoo lang, Your Honors, hindi naman maging magyabang tayo, pero yun man ang totoo talaga, na tayo lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa sa Leyte. Baka masabi mo na yung galit ako. Ganito talaga ako magsalita. Ganito talaga, malakas ang boses ko. Hindi ako gumagamit ng microphone pag mag-meeting kami sa opisina. Dito sa paragraph 8, Colonel, sinabi mo dito na mayroon kang ledger o logbook, no, na hawak implicating police officials doon sa second to the last sentence, mayroon kang sinabi na mayroong gustong ipadelete sa logbook. Gusto niyang ipadelete sa logbook yung mga pangalan. Kasi nasa payout sila, no, nung mga high-ranking police officials. Sinabi mo dito, I did not allow the deletion of names from the logbook. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang katanungan ko, Mr. Chair, sino po yung nag-utos sa iyo na i-delete yung mga pangalan sa logbook? Your Honor, Mr. Chair, can you allow me not to answer that question? It may be answer in executive session, Your Honors. Pero, buhay pa ba yung taong yon? Buhay pa. Buhay pa sila, Your Honor. Hanggang Nasa ngayon. active service pa ba ng PNP yung taong nag-utos sa iyo na i-delete? Mga retired na, Your Honors. Retired na. Okay, hindi ko na lang ipilit yun, no? Dito sa paragraph 9, may mga nabanggit ka dito na mga witnesses. Ganon din po ba ang isagot nyo kung tatanungin ko kung sino yung mga witnesses na to? Yes, Your Honors. Pero hindi mo pwedeng isulat. In the absence of executive session, can you write the names of these persons para at maibigay sa presiding? Number 1, yung nag-utos sa'yo na i-delete yung mga pangalan. At number 2, yung mga pangalan ng mga witnesses na tinutukoy mo sa paragraph 9. Your Honors, mas mabuti sana kung sa executive session. Kung pwede lang, Your Honors. Dito sa paragraph 16, sinabi mo na naniniwala ka na involved si former Chief PNP de la Rosa doon sa pagpawalang sala or pag-dismiss sa mga kaso na pinail mo against nila Kerwin. Paano mo nasabi na yung dismissal ng mga kaso na yon ay dahil sa involvement ng inyong former Chief PNP? Your Honors, maraming mga natanggap ko na mga
magsabi, lalo na yung mga regional director ng RIAS, Regional Internal Affairs Service, na may instruction galing from the CPNP na lahat ng mga na-involve sa ganon mga patayan, i-exonerate. Your Honors. Yun bang mga tinutukoy mo na nag-release sa'yo na exonerate yung mga involved sa mga patayan ay active members pa ng PNP ngayon? Mayroon active, Your Honors. Mayroon na rin nag-retire. Retired, Your Honors. So, galing sa kanila, nirelease sa'yo na itong mga tao na to na sa palagay ninyo ay dapat makasuhan ay ipa-exonerate. Yes, Your Honor. At saka tayo nag-file din ng complaint, Your Honor, sa Albuera. 10 uniform force, personnel sa National Internal Affairs Service or NIAS at saka 23 uniform personnel sa Regional Internal Affairs Service sa RIAS. Pero sa pag-alam ko, Your Honors, exonerate halos sila lahat. So, dahil doon, ikaw ay naniniwala na totoo yung mga sinabi ng mga higher officers na nagsabi sa iyo na exonerate sila na yung utos na yan ay galing sa CPNP. Yes, Your Honor. True. Sa Regional Director mismo ng Region 8, Your Honors, when he gave a result from his investigation, lahat natanong niya yung mga witnesses natin at saka nirecommend niya for dismissal from service. Pero yun man lang ang magdesisyon, ang Regional Director, pinakataas ang CPNP, Your Honors. Yung regional director na yon ay active service pa o Retired, Retired Your na. Honors. Colonel, ano po ba ang kaibahan ng executive para sa iyo? Ano po ba ang kaibahan ng executive session at saka isulat mo yung mga pangalan na hinihingi ng representasyon na to? Kasi napaka-importante po yon. Para at least, kasi ang krusada mo po kasi, malinis yung PNP na pinagsisilbihan mo ng 28 years. At nandyan ka na sa punto na hindi lang step 1 yung ginagawa mo. Para sa akin, kung hanggang step 10 yung malinis natin, nasa step 6 ka na. So, ano po ba ang kaibahan nung executive session na hinihingi mo at isulat lang yung mga pangalan na tinatanong ng representasyong ito? Your Honors, ang kaibahan, number 1, kung dito natin i-mention yan, Hindi i-mention. Hindi ko naman sinasabi na i-mention mo dahil naintindihan ko yung posisyon mo. Kaya lang, napaka-importante po yung mga pangalan ng mga tao na yon. At least ma-aware kami na mga mambabatas, no? Dahil yung mga high-ranking officials na yan, dumadaan po yan sa Commission on Appointments sa CA. This is in-aid of legislation. Kaya magagamit namin yung mga impormasyon na yon sa paggawa ng batas. Baka maamindahan natin yung mga batas na tatamaan doon sa mga recommendations ng committee na to. Hindi ko sinasabi na sabihin mo. Kaya, ang sinasabi ko lang, pwede mo bang isulat? Kaya, tinanong kita, anong kaibahan ng executive session at saka isulat? Kasi sa isulat, ganun din naman eh. Ang sabi ko nga, i-submit mo lang sa presiding. Hindi ko nga sinabi na ibigay sa akin eh. I-submit sa presiding for the committee's consumption na makita namin bakit ito mga tao na to ay ganito at bakit nagiging ganyan sila doon sa mga lower ranking official para mapag-aralan natin yung promosyon for me, no? Yung promosyon ng mga yung method of promoting these PNP officials. Kasi krusada mo yan at I would like to manifest for the record na I am one with you
I am one with you. Thank you. Thank you, Your Honor. Pwede mo bang isulat yan at maisubmit sa presiding chair? I agree to that, Your Honors, na isulat, but give us an assurance also that you, the legislators, knows about the names that I want to give you this committee hearing, Your Honors. Mr. Chair, the resource person is asking a commitment, an assurance from the committee that the names of these high-ranking officials na tinutukoy niya sa kanyang mga affidavit ay isulat niya at tayo lang ang makakaalam for committee's consumption to aid us in our committee report recommendation in aid of legislation. Can the chair assured Colonel Espinido on that? Yes, in fact, we are in the process of studying whether the